Ang pinakabatang propesor sa isang unibersidad sa Korea at sabay na punong editor at shareholder ng isang kumpanya ng paglalathala, ang kanyang gwapong anyo ay kinababaliwan ng maraming babae. Ngunit tinanggihan niya ang panunuyo ng marami dahil matagal nang may nakaukit sa kanyang puso ang isang partikular na babae. Ang batang lalaki na laging sumisipa ng bola sa sarili niyang goal, si Eunho, habang pauwi, ay malikot na ibinato ang bola sa kalsada. Nang kukunin na niya ito, isang dilaw na sports car ang mabilis na paparating. Nang malapit na siyang masagasaan ng sasakyan, isang babae ang matapang na nagtulak sa kanya patabi. Wala nang oras para makaiwas ang babae, matapos umikot ng 720 degrees ay bumagsak sa lupa si Huynh. Buti na lang at walang malaking problema ang babae, kailangan lang siyang manatili sa ospital na parang bangkay sa loob ng isang taon. Inalo ng batang babae si Eunho, ang galing. Hindi ko na kailangang pumasok sa loob ng isang taon, pero bago ako gumaling, kailangan mong alagaan ang aking pang-araw-araw na pamumuhay. Agad na sumang-ayon si Eunho. Araw-araw, pumupunta siya sa supermarket, pagkatapos ay sa bookstore para kumuha ng ilang libro, pagkatapos ay dinadala ang mga bagay sa ospital. Dahil sa impluwensya ni Danny, nagsimulang magbasa ng libro si Eunho. Kaya, ang dalawang hindi magkadugong kapatid ay lumaking magkasama at naging editor. Ngayon ang kasal ng kanyang ate, tumugtog si Eunho ng piano upang batiin ang kanyang ate. Biglang dumating ang coordinator upang ipaalam sa tumakas ang nobya. Agad na huminto si Eunho. Lumapit siya sa nobyo at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi lang ng nobyo na nag-away sila kahapon. Agad na nagmaneho si Eunho para hanapin ang nobya. Tinawagan niya si Danny, ngunit ang lahat ng tawag ay nakatanggap ng abiso na patay ang telepono. Habang naiinis siya, nagsalita si Danny at tinawag siya. Lumabas na matagal na siyang nagtatago sa kotse. Sa sandaling ito, tumawag ang nobyo. Sinumbatan niya na nakita ng kamera na sumakay si Danny sa kotse ni Eunho. Umaasa siyang hindi sila tulad ng iniisip niya, bagaman hindi niya kailanman inisip iyon. Sinabi rin niya na nahimatay ang ina ng nobya dahil sa pagtakas niya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Eunho at nangakong ibabalik ang nobya. Umupo sila sa tabi ng kalsada. Tinanong ni Eunho si Danny kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot si Danny na pakiramdam niya ay napakaalanganin. Sinabi ni Eunho na kung ayaw niyang bumalik, hindi siya kailangang bumalik. Kung gusto niyang pumunta sa ibang lugar, umayag siyang sumama sa kanya. Wala na akong mapupuntahan, sabi ni Jongmin na himatay ang nanay ko at hindi pa matagal nang namatay ang tatay ko. Sa puntong ito, tumingin si Danny sa malayo. Lumabas na hinila na ang kanilang sasakyan. Kaya, hinawakan ni Eunho ang kamay ni Danny at tumakbo pabalik mula sa maliit na kalsada sa baybayin. Sa sandaling bumagsak ang belo, tila ipinahihiwatig nito na ang kasalang ito ay hindi magkakaroon ng maligayang pagtatapos. Puno ng anino ni Danny ang mga mata ni Eunho. Umaasa lang siya na maging masaya si Danny, ngunit magiging masaya ba talaga siya? Ang sapatos na may mataas na takong ng babae ay sinipa ng mga tao sa istasyon ng bus sa ilalim ng bus. Nang umandar ang sasakyan, tumilapon ang sapatos na may mataas na takong. Pagkatapos umikot ng ilang beses sa 360 degrees, lumapag ito ng perpekto sa kabilang panig ng kalsada. Oh my God, ang ganda! Ang babae ay galit at natatawa. Akma siyang tatawid ng kalsada para pulutin ito nang muntik na siyang masagasaan ng sasakyan. Nagmadali siyang umatras. Patuloy na dumadaan ang mga sasakyan sa kalsada. Nang makaalis ang bus, tumingin siya sa kabilang panig at hindi na nakita ang sapatos. Kaya, nakansela ang panayam. Humingi ng konsiderasyon ang babae ngunit tinanggihan. Umiyak siya ng husto. Ang sunod-sunod na matinding pagkabigla sa mga nakaraang araw ay nagpahina sa kanya. Pagkatapos umiyak, kinalagkad niya ang kanyang mabigat na katawan pabalik sa bahay na hindi na sa kanya. Malapit nang gibain ang bahay na ito. Ngayong gabi, dito lang muna siya makakatulog. Ang dating pinuno na bahay ay may tamis at mayroon ding paint. Ang pangalan niya ay Kang Danny, isang 37 taong gulang na babae, na dating isang mataas na edukadong scriptwriter, ngunit huminto upang maging isang may bahay para alagaan ang kanyang pamilya. Simple ngunit napakainit ng buhay, ngunit ang lahat ay nawasak pagkatapos na malugi at magtaksil ang kanyang asawa. Isipin ang kagalakan, I'm sorry for everything. Kahit mawala ang bahay natin, okay lang. Kaya kong tiisin ang lahat. Pwede tayong umuwi sa probinsya. Anong gagawin natin doon? Anong gagawin mo doon? Maghuhukay ng butas para humanap ng pagkain. Hindi, sandali, Jongmin, ginawa ni Danny ang lahat, ngunit hindi pa rin niya napabago ang isip ng kanyang asawa. Naisip na lang niya ang sarili niya, kailangan mong maging matatag sa harap ng buhay. Dahil sa kanyang anak na babae, nalulungkot siya nang makita ang balanse sa savings account. Kaninang umaga, tumawag ang guro mula sa boarding school ng kanyang anak na babae. Oras na para magbayad ng matrikula para sa susunod na semestre, at ngayon ay wala pa rin siyang trabaho. Maging ang matutuluyan ay isang malaking problema. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang anak na babae na masakit ako. Dali-daling tinanong ni Danny ang kanyang anak na babae kung saan masakit at kung nakapunta na ba siya sa ospital. Sumagot ang kanyang anak na babae, dahil walang insurance, napakamahal ng bayarin sa ospital.
Sinabi ni Danny sa kanyang anak na babae na huwag mag-alala at pumunta sa ospital dahil may pera siya. Kayang-kaya niyang bayaran ang anumang halaga ng bayarin sa ospital. Ang pagiging maunawain ng kanyang anak na babae ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Danny. Hindi siya makatulog sa kaisip, kaya naman naghintay siya ng tawag mula sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text message. Nag-text na lang ako kasi baka tulog ka na. May appendicitis ako. Sabi ng doktor hindi naman daw seryoso, kailangan ko lang ng isang injection. Makakalabas na ako bukas. Tatawagan kita pagkalabas ko. Ngayon lang siya nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, nagising si Danny sa ingay ng makina. Lumabas na nagsimula na ang demolition team sa paggiba ng bahay. Lumabas siya at inutusan siya ng manager na umalis kaagad. Kailangan lang niyang dalhin ang kanyang simpleng bagahe at umalis. Sa sandaling iyon, umulan ng malakas. Tumakbo siya sa convenience store para bumili ng payong. Habang magbabayad na siya, tumunog ang telepono. Ibinabalita ng kanyang anak na nakalabas na siya ng ospital. Sinabi niyang ilipat ang bayad sa ospital sa account ng ospital. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Danny, ngunit para makatipid, hindi na siya bumili ng payong. Lumabas na lang siya sa ulan. Naglakad-lakad si Danny sa kalsada, nag-iisip, basta may lalaking lumitaw, susundin ko siya. Ngunit nang may lumabas na lalaki, hindi niya matanggap ang lasing na white knight na ito. Pilit niyang tinutulak at itinutulak ang lalaki para makaalis. Sa sandaling ito, isa pang lalaki ang aksidenteng lumabas, tulad ng sa pelikula. Naghihintay ang lalaki ng bus. Nakita niya ang isang sapatos na may mataas na takong sa harap niya, at ang babae sa tapat ay nakayapak, naghahanap. Binalikan ng lalaki ang sapatos at nang makapunta sa kabilang panig, wala na ang babae. Lumabas ang lalaki mula sa convenience store, at nakita niya sa basurahan ang isa pang sapatos na may mataas na takong. Kung ikukumpara sa isa, ito ay talagang pares. Sa sandaling ito, nakita ng lalaki ang babae na binubuwisit ng lasing sa kalye. Iniligtas ng lalaki ang tunay na may-ari ng sapatos na may mataas na takong. Tinulungan niya itong makaupo, pagkatapos ay yumuko at kinuha ang sapatos na may mataas na takong mula sa kanyang bag, inilagay ito ng maayos sa harap ng babae. Pagkatapos ay kumuha ulit siya ng panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang paa ng babae, pagkatapos ay maingat na ipinasok ang sapatos na saktong-sakto. Umiti ng malawak ang babae. Bakit ka tumatawa? Akin ito, ang nangyari ngayon ay talagang kahanga-hanga, ngunit bilang isang 37 taong gulang na diborsyada, hindi na naniniwala si Danny sa kwento ng Cinderella. Umulan muli at mabilis na binuksan ng lalaki ang payong para takpan si Danny. Ang payong na ito ay ang gusto niyang bilhin, ngunit hindi niya kayang bilhin. Inabot ni Danny sa lalaki ang pot ng sibuyas bilang pasasalamat. Mariing iginiit ng lalaki na ibigay sa kanya ang payong, pagkatapos ay tumakbo palayo sa ulan. Walang mapuntahan si Danny kaya pumunta siya sa bahay ni Eunho. Nakita ni Eunho si Danny na nanginginig sa lamig. Labis siyang nalungkot ngunit hindi siya nagtanong ng marami. Alam niya ang personalidad ni Danny, kung ayaw niyang sabihin, hindi niya sasabihin. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Danny kay Eunho na hiwalay na sila at wala na siyang mapupuntahan. Hindi naniwala si Eunho at sinabi sa kanya na umuwi pagkatapos kumain. Nang gabing umuwi si Eunho, nakita niya ang sapatos sa labas ng pinto. Alam niyang nasa loob pa rin ang bahay niya si Danny. Tinawagan niya si Danny ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. Kaya nagpadala siya ng text message, Danny, nakauwi ka na ba? Sabi mo nakipaghiwalay ka dahil galit ka, tama? Hindi ko palalampasin kung niloloko ka ng gagong iyon. Napakainit ng pakiramdam ni Danny. Tama nga, si Eunho pa rin ang pinakamalaking nagmamalasakit sa kanya. Ngunit ayaw niyang mag-alala si Eunho para sa kanya. Ang publishing company ay kumukuha ng mga bagong empleyado. Si Eunho, bilang punong tagasuri, ay nagbabasa ng mga resume. Dinala ang mga aplikante sa bulwagan. Sa sandaling ito, lumabas ang pangalang Danny sa harap niya. Nagulat si Eunho at nagtaas ng ulo. Akmang hahawakan ng babae ang baso ng tubig para ibuhos sa mukha ng lalaki. Sinabi ng lalaki sa kanya na maghintay sandali. Tiningnan siya ng babae na may naguguluhang tingin. Hinubad ng lalaki ang kanyang jacket. Ngayon, pwede na siyang magbuhos. Pagkatapos, kinuha ng babae ang baso ng tubig mula sa kanya. Sa pag-ibig, marahil ang pinakaayaw na bagay bukod sa panloloko ay ang Cold War. Si Eunho ang ganitong uri ng tao, dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi siyang mailugar para sa isang tao, lalo na walang lugar para sa iba. Maagang lumabas si Danny ng masaya. Ngayon ang kanyang unang araw ng trabaho. Siya at ang mga bagong empleyado ay pumunta sa conference room para mag-check-in. Ang batang lalaki na nagngangalang Park Han na ito ay nagbunyag sa kanila ng isang balita. Ang tagapamahala ng bagong empleyado ay si Song Hee-jin, na kilala bilang Ice Witch. Sinasabing mahilig siyang magtrabaho at napakahigpit sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga bagong dating ay madalas na nagbibitiw sa loob ng wala pang isang buwan. Ramdam na ramdam ng lahat ang matinding pressure. Sa sandaling ito, tumayo ang babae at binigyan ang bawat isa ng isang kahon ng business cards. Akma sanang itatanong ni Park Han kung bakit siya ang nagbibigay ng business cards nang biglang may bumagsak na makapal na employee handbook sa mesa.
Ako si Song Hee-jin, ang responsable sa pagsasanay ng mga bagong empleyado. Adik ako sa trabaho na nakakapagod sa mga kasamahan. Hindi ito magiging madali para sa inyo. Tulala si Park Han sa sandaling ito. Dumating si Eun-ho sa opisina ng assistant. Ipinakilala ang bagong empleyado sa kanya, pagkatapos ay itinuro si Danny. Dahil sa tingin niya ay matanda na at baduy manamit, agad na ipinagtanggol ni Eun-ho si Danny. Hindi, siya ang gusto ko. Mukha siyang elegante at may kakayahan. Nagtungo ang bagong empleyado upang batiin ang mga pinuno, pagkatapos ay inalam ang kapaligiran ng kumpanya. Pauwi na si Danny, naglalakad sa kalsada. Sinundan siya ni Eun-ho ng sasakyan at sinabihan siyang sumakay. Pumunta sila sa isang tindahan ng damit. Ang may-ari ay ang dating kasintahan ni Eun-ho. Matapos maghiwalay sila, naging magkaibigan na lang sila. Sa kalagitnaan ng biyahe, mariing ipinilit ni Danny na bumaba. Nakangiti si Eun-ho habang tinitingnan si Danny na may dalang malalaking bag at mukhang bobo. Huwag ka nang tumakbo, madapa ka pa. Nagtatrabaho si Eun-ho nang biglang may narinig siyang ingay sa labas. Nakaakap si Kang Danny sa isang malaking palayok habang nagtatago sa likod ng mesa ng kainan. Nang iaabot niya ang kanyang kamay upang kunin ang basag na piraso, lumapit ang isang lalaki sa kanya. Nang makita niya si Kang Danny na mukhang gusot, nalaman ni Eun-ho na palihim pala itong nakatira sa kanyang bahay. Matapos ang diborsyo, umaasa lang siya sa kanyang kita mula sa part-time na trabaho upang buhayin ang kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa. Siya naman ay nabubuhay sa kahirapan, hindi na kayang magbayad ng renta, kaya't kailangan niyang manirahan sa bahay ni Eun-ho. Humingi siya kay Eun-ho ng 3 buwan upang makatipon ng sapat na pera at aalis agad siya. Pagkasabi nito, kinuha niya ang isang bote ng alak at umakyat sa itaas. Kinaumagahan, nakita ni Eun-ho ang walang lamang bote ng alak at nag-alala na may nangyari kay Kang Danny kaya umakyat siya upang hanapin ito. Nang umakyat siya sa ate, natuklasan ni Eun-ho na nakatulog pala si Kang Danny sa yoga mat na ito. Nang makita niya ang listahan ng mga interview na itinala ni Kang Danny, naramdaman niya ang hirap na pinagdadaanan nito. Kaya, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, ano kaya ang pakiramdam kapag kinatok ka sa ulo ng iyong amo? Sa tingin ko, siguro ay bumibilis ang tibok ng puso. Pero huwag kang magkakamali, hindi tinutukso ni Eun-ho ang empleyadong babae. Si Song Hee-jin, na tinaguri ang Key Ice Witch, ay napakahigpit sa mga bagong empleyado, kaya takot sa kanya ang lahat sa kumpanya. Gusto lang ni Eun-ho na huwag tratuhin ni Song Hee-jin ang kanyang minamahal na ate ng ganito. Napakabisi ng pang-araw-araw na trabaho ni Kang Danny, lahat ay maaaring magbigay sa kanya ng trabaho. Dahil siya ay isang staff lang na inuutusan, buti na lang at nandito si Eun-ho, na isang fanboy na sinusubukang ipakita ang paghanga niya sa kanyang idolo. Ngunit ang atensyon ni Eun-ho ay wala roon. Nakita niyang abalang-abala si Kang Danny, kaya nag-text si Eun-ho at sinabi sa kanya kung paano asikasuhin ang lahat. Ngunit ang babaeng nagngangalang Go Yoo-sun ay pinahirapan siya sa kanyang pabalang na pananalita. Inutusan niya si Kang Danny na maghanda para sa isang high-level meeting sa loob ng 20 minuto. Hindi naglakas loob si Kang Danny na galitin ang number 1 witch ng kumpanya, kaya dali-dali siyang tumakbo upang humingi ng tulong sa isang tila mabait na pinuno. Matapos magtanong sa ilang tao, nalaman niya na ang paghahanda para sa high-level meeting ay nangangailangan lang ng 5 latte. Sa sandaling iyon, hinila ni Eun-ho ang kanyang kamay. Nalaman niyang ang buong pangalan pala nito ay Iced Vanilla Latte. Naramdaman ni Kang Danny na napaka-outdated na niya. Pauwi, nagreklamo pa siya, bakit kailangan pang gumamit ng mga acronym? Parang ang social-social, pero hanggang ngayon hindi pa rin niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Sa pagtingin sa mga kabataang ito, bumuntong hininga si Kang Danny, naramdaman niyang ang mga taon niya bilang ina ay talagang nagpabagal sa kanya. Gumamit siya ng kanyang bakanting oras upang maghanap ng tirahan, ayaw na niyang magdulot pa ng gulo kay Eun-ho. Ngunit ang kasalukuyang tirahan niya ay talagang hindi katanggap-tanggap. Lubos na nalilito si Kang Danny. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang lalaki. Oh, Jae Seo-jeon. Ang mundong ito ay talagang kamangha-mangha. Akala niya ay isang taong dumaan lang, pero hindi niya akalaing magkikita pa sila muli. Nagyayalong sumagot si Kang Danny na babalik na lang siya para isauli ang payong kay Jae Seo-jeon sa susunod. Pagka-uwi niya, nakita ni Kang Danny na nawawala ang kanyang bagahe, kaya galit na galit siyang sinigawan si Eun-ho. Ginamit pa niya ang kanyang pagkababae para balikan ang nakaraan. Hindi na nakipagtalo si Eun-ho sa kanya, itinuro lang niya ang kwarto at sinabing tingnan niya mismo. Binuksan ni Kang Danny ang pinto ng kwarto at labis na nasiyahan sa ayos nito. Habang kumakain, biglang nasabi ni Kang Danny kay Eun-ho na naghanap na siya ng kwarto. Biglang naging seryoso si Eun-ho. Ate, bakit ganyan? Hindi ako nag-aalala na nandito ka. Ang pamumuhay kasama ka ay. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi, namula na ang mukha niya. Niloko siya ni Kang Danny, kung ganyan ka namumula kapag nagsasabi ng matatamis na salita, paano ka magmamahal? Agad na nagpalit ng paksa si Eun-ho, tiningnan ang kanyang mainit na nakababatang kapatid. Matagal nang hindi nakaramdam si Kang Danny ng ganitong katotoo. Nang magbihis si Eun-ho, nakita niya ang pang-ibaba ng babae sa drawer, kaya inihanda niyang isauli ito sa may-ari. Kinuha ni Kang Danny ang pulang bag, labis na curious sa may-ari ng mga gamit na ito. Sinabi ni Eun-ho sa kanya na huwag magkamali, ngunit hindi na nagbigay ng maraming paliwanag.
Pumunta siya sa opisina upang isauli ang gamit kay Song Hee-jin, at sinabi ralong huwag na itong pumunta sa bahay niya kapag lasing para maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan dahil may babae na sa kanyang bahay. Labis na nadismaya si Song Hee-jin nang marinig ito. Malapit na ang paglulunsad ng bagong libro, ngunit hindi pa tapos ang cover. Ito ang lakas ni Kang Dani kaya gusto rin niyang subukan. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Go Yusun sa opisina. Nagbigay si Go Yusun ng utos kay Kang Dani na dalhin ang mga damit para labhan. Kinuha ni Kang Dani ang bag at sinabing gusto rin niyang sumali sa pagdidisenyo ng cover. Ngunit sinabi lang ni Go Yusun sa kanya na gawin na lang ang sarili niyang trabaho. Lumabas si Kang Dani ng opisina at naisip niyang pagkatapos niyang maging mahusay sa kanyang trabaho, pwede na siyang magdisenyo ng cover. Pagkatapos ng trabaho, sinimulan niyang basahin ang gawa at sinimulan ang paggawa ng cover. Pagkatapos ng magdamag na pagtatrabaho, natapos niya ang disenyo. Kinaumagahan, dinala ni Kang Dani ang kanyang disenyo kay Deputy Director Go. Ang kanyang drawing ay itinapon sa sahig. Sinabi ni Deputy Director Go na luma na raw ang lahat ng ideyang iyon at sinabi ring hindi sapat ang kakayahan ni Kang Dani para magtrabaho sa marketing. Pinayuhan niya itong huwag nang pilitin ang mga walang kabuluhang bagay. Hindi nawala ng pag-asa si Kang Dani. Tuwing may bakanting oras siya, pumupunta siya sa aklatan upang magbasa ng mga materyales para baguhin ang disenyo. Nang dumating ang oras ng pulong, ibinigay ni Kang Dani ang huling draft kay Deputy Director Go. Nag-aatubiling kinuha ng Deputy Director ang disenyo sa pulong at nakatanggap ito ng 100% na pagtanggap. Parehong alam ni na Song Hee-jin at Eun-ho na si Kang Dani ang gumawa ng draft na ito, ngunit hindi man lang binanggit ni Deputy Director Go ang kanyang pangalan. Nang marinig niyang pinag-uusapan ng lahat ang kanyang disenyo at pinupuri si Deputy Director Go, labis na nainis si Kang Dani. Nang makauwi, inalo siya ni Eun-ho at sinabing ganoon talaga sa trabaho. May mga pagkakataon na kahit gaano ka pa magsumikap, hindi mo makukuha ang nararapat, at minsan ay makakaramdam ka lang ng sama ng loob. Matapos uminom ng kaunti, kumalma na si Kang Dani. Sa totoo lang, masaya pa rin siya sa kanyang trabaho. Kahit na simpleng trabaho lang ang ginagawa niya, nararamdaman niyang mayroon siyang halaga dahil tinatawag siya ng lahat sa kanyang pangalan. Iba ito sa mga nakaraang taon, kung saan pakiramdam niya ay isang negatibong numero lang siya bilang isang ina, asawa at magulang ng estudyante. Sinabi niya kay Eun-ho na patuloy siyang magsisikap hanggang sa makakuha siya ng pagkilala mula sa lahat. Pagkatapos niyang maghugas ng kamay at lumabas, wala na si Eun-ho. Tinawagan niya ito at tinanong kung nasaan ito. Sabi ni Eun-ho lasing daw siya at sumasakay ng taxi pa uwi. Napatawa si Kang Dani. Hindi ba't kakainom mo lang sa bahay ko? Doon lang natauhan si Eun-ho na narito na naman pala siya. Pagdating niya sa bahay na tinirhan ni Kang Dani kamakailan, palaging tumatakbo si Eun-ho doon tuwing lasing siya dahil nandoon ang taong mahalaga sa kanya. Minsan, naririnig niya ang tawa nito, minsan naman ay ang pagtatalo, at minsan ay nakikita niya itong umiiyak sa harap ng pinto. Siya naman ay nakatago lang sa likod ng pader, walang magawa. Ngayon, si Kang Dani ay nakatira na sa kanyang bahay. Ngayon, hindi ko na kailangan pang pumunta doon pagkatapos uminom. Si Kang Dani ay nakatira sa bahay ko. Hindi sinasadyang natuklasan ni Eun-ho na nagtatago doon ang dating asawa ni Kang Dani. Hindi na nagsalita pa si Eun-ho, itinupi niya ang kanyang manggas. Niloloko mo ba ako? Bakit kita lolokohin? Hindi kita niloloko. Alam mong hindi ko paniniwalaan ang mga salitang iyon, di ba? Eun-ho, teka lang, si Jongmin ay mabilis na tumakas nang malaman niyang buntis ang babae. Hinabol siya ni Eun-ho sa kusina. Isang suntok lang. Hayaan mo akong sumuntok ng isang beses. Gaano ba karami ang alam ni Kang Dani? Alam niyang mayroon akong ibang babae. Hindi niya alam ang tungkol sa pagbubuntis. Niloko at niloko ng kanyang ex-husband si Kang Dani na naging dahilan ng kanyang paghihirap sa loob ng mahigit isang taon. Inagaw ni Eun-ho ang telepono ni Jongmin, nilagay ang kanyang numero, at binalaan siyang kailangan niyang sagutin ang tawag niya anumang oras. Inutusan din niya itong ilipat ang buwan ng suporta para kay Kang Dani, kung hindi ay susuntukin niya ito sa bawat pagtatagpo nila. Naglalakad si Kang Dani pa uwi nang may isang tuta na tumakbo palapit sa kanya. Nakilala ni Kang Dani ang asong ito. Tinanggal niya ang kanyang scarf, itinali ito sa aso, at pagkatapos ay dinala ito upang hanapin ang may-ari nito. Takot na tumakbo si Ji Seo-jun mula sa kabilang panig. Nagkita silang muli. Inanyayahan ni Ji Seo-jun si Kang Dani na bumisita sa kanyang bahay, at masaya siyang pumayat. Nalaman niyang si Ji Seo-jun pala ay isang taga-disenyo. Nagkakilala na sila ng ilang beses nang hindi sinasadya, ngunit hindi pa rin nila alam ang pangalan ng isa't isa. Mahigpit na sinabi ni Kang Dani na bawal itanong ang bagay na ito, ngunit sa susunod na magbiyahe siya, maaari niyang alagaan ang aso niya. Sa ganoong paraan, naging magkaibigan sila. Nalaman ni Eun-ho ang tungkol dito, at labis siyang nag-alala dahil pumunta si Kang Dani sa bahay ng isang lalaking hindi niya kilala. Patuloy siyang nagpaalala kay Kang Dani na maging maingat. Hindi gaanong nagbigay pansin si Kang Dani. Para sa kanya, sapat nang maintindihan siya ni Eun-ho. Nang marinig ito ni Eun-ho, hindi niya mapigilan ang ngiti. Matagumpay na nailabas ang bagong libro. Dinala ni Kang Dani ang isang kopya kay Deputy Director Go.
Tinawag siya ni Deputy Director Go at sinabing naisip na niya ang disenyo bago pa man si Kang Dani, kaya hindi raw niya ninakaw ang ideya nito. Naging bukas ang isip ni Kang Dani at maluwag niyang pinatawad si Deputy Director Go. Mula noon, mas lalo pa siyang nagsikap sa pag-aaral. Kailangan niyang hanapin ang mga nawalang taon upang makuha ang taga-disenyo na si Ji Seo-jun sa publishing house. Magkasamang pumunta sina Eunho at Chairman Kim upang makipagkita sa kanya. Hindi nila inaasahan na ito pala ang kapatid ni Kang Dani, si Ji Seo-jun, nang tumanggi si Ji Seo-jun na makipagkamay kay Chairman Kim, na mula si Chairman Kim sa hiya. Mariin ding sinabi ni Ji Seo-jun sa kanila na hindi siya lilipat sa kanilang kumpanya. Sumang-ayon lang si Ji Seo-jun sa pagpupulong sa pagkakataong ito dahil gusto niyang makilala ang manunulat na si Eunho. Nang tanungin ni Ji Seo-jun si Kang Bin-jun, biglang sumimangot si Eunho. Dahil may tsismis na si Kang Bin-jun, ang pinakasikat na manunulat sa Korea, ay biglang inilipat ang lahat ng karapatan sa kanyang mga libro sa Kyuro Publishing House isang magandang araw. Mabilis na umunlad ang Kyuro Publishing House batay sa kanyang mga libro at naging pinakamalaking publishing house sa Korea. Ngunit pagkatapos noon, ikinulong ng Kyuro Publishing House si Kang Bin-jun na naging sanhi ng kanyang pagtatago. Labis na nagalit si Eunho nang marinig ang mga salitang ito at agad na tumayo at umalis. Ngunit patuloy pa ring tinatanong ni Ji Seo-jun ang kinaroroonan ni Kang Bin-jun, mabilis na natapos ang pagpupulong ng hindi gaanong masaya. Nagmaneho si Eunho papuntang Busan. May isang tao doon na ayaw niyang pag-usapan dahil sa sakit na dulot nito. Gabing-gabi na at hindi pa rin umuwi si Eunho, kaya bumaba si Kang Dani para hintayin siya. Pero si Eunho ay nakaupo lang sa likod, nakikinig sa pagkanta ni Kang Dani at gumanda ang pakiramdam niya. Bakit ka nasa labas, Eunho? Bakit hindi ka pumasok? Kahit naiwanan siya ng lahat, basta't nandyan si Kang Dani at nagtitiwala sa kanya, sapat na iyon. Ang ganda ng buwan, di ba? Ang social media account pala ng boss ay nakakatuwa. Ang tiyuhin na may palayaw na lucky boy ay nagpost ng mga boring na selfie sa Douyin at in-unfriend siya ng lahat ng empleyado ng kumpanya. Bakit ang sama ng ugali niyo sa akin? Bakit ako blinok ng lahat? Ayaw niyo ba sa akin? Ni Chairman Kim, inikayat niya ang lahat na makipagkaibigan muli sa kanya. Nagsimula ang bagong pulong sa book marketing. Isa-isang pumasok ang mga miyembro. Sa oras na ito, tumawag si Kang Dani kay Deputy Director Go upang humingi ng pahintulot na makinig, ngunit tinanggihan siya. Ang kanilang pag-uusap ay hindi sinasadyang narinig ni Chairman Kim. Pumayag siyang sumali si Kang Dani sa pulong. Nang pinag-uusapan ng lahat kung gaano karaming kopya ng bagong libro ang dapat i-print, inosenteng nagtaas ng kamay ang babaeng si Jae-hyun at nagtanong, sinasabi niyo lang na 1,000 kopya at 5,000 kopya. Iyan ba ang bilang ng libro? Natahimik ang lahat pagkarinig nito. Sino ang nag-hire sa kanya? Siya po, dahil maganda ang pinag-aralan niya. Narinig mo ba ang sinabi ko? May superpower ka ba? Nakakabasa ka ba ng isip ng iba? Nang magtalo ang dalawang babae tungkol sa marketing plan, itinaas ni Dani ang kanyang kamay upang magsalita, ngunit napakababang loob ng kanyang kilos kaya walang nakapansin. Nang huminto ang pulong, sumenya si Eunho kay Dani. Muling itinaas ni Dani ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, napansin siya ng lahat. Hindi ba kayo curious sa ideya niya? Kaya isinaksak ni Dani ang projector at binuksan ang Nagningning ang mga mata ng lahat. Nakita nilang sinira ni Kang Dani ang tradisyonal na pag-iisip sa pagbebenta. Binalot niya ang libro sa isang gift box. Hindi makita ng mamimili ang pangalan ng may akda, nilalaman ng libro o pamagat ng libro. Sa ganitong paraan, magiging sabik ang mga tao sa nilalaman nito. O, hindi ba ito ang blind box na sikat ngayong taon? Di inaasahan na natuklasan na ni Kang Dani iyon 3 taon na ang nakakaraan. Ang diskarte sa marketing ni Kang Dani ay sinuportahan ng lahat maliban sa babaeng ito. Labis na nagalit si Deputy Director Go. Di inaasahan na darating ang araw na mapapahiya siya ng isang janitor. Kaya tinawag niya si Kang Dani sa opisina at binigyan siya ng mas maraming trabaho. Sa pagkakataong ito, muling tumunog ang telepono. Sinabi ni Kang Dani sa sarili na kailangan niyang pigilan ang kanyang damdamin, ngunit ang pagiging masungit ni Deputy Director Go ay maaaring magpabaliw sa isang tao. Sinubukan ni Kang Dani na manatiling kalmado habang sinasagot ang telepono. Matagumpay na nailathala ang bagong libro. Kumuha si Song Hee-jin ng 2 kahon ng gatas ng Hongchu bilang paghahanda sa pagdiriwang. Nag-post pa si Kang Dani sa kanyang personal na pahina upang ipahayag ang kanyang kagalakan. Nasa tindahan ngayon ni dating kasintahan si Eunho. Dumating siya para bumili ng bag para kay Kang Dani. Hindi nasiyahan ang kanyang dating kasintahan sa pagiging paborito niya. Noong magkarelasyon pa sila, mula umaga hanggang gabi, laging sinasabi ni Eunho na abala siya. Ngayon, nang malaman niyang may bag si Kang Dani, nagmamadali siyang pumunta dito. Kaya nakasiguro siya na gusto ni Eunho si Kang Dani. Sa pagkakataong ito, hindi itinanggi ni Eunho, bagamat hindi pa niya nasusubukan ang kanyang kapalaran sa panig na ito. Samantala, nagrereklamo si Song Hee-jin tungkol sa kanyang malas na pag-ibig. Ngayon lang nalaman ni Kang Dani na one-sided love lang pala ang pagmamahal ni Song Hee-jin kay Eunho at may gusto ng iba si Eunho. Pauwi, nagtataka si Kang Dani kung sino ang gusto ni Eunho. Sa sandaling ito, lumitaw si Song Hee-jin sa kanto.
dali-daling nagtago si Kang Dani. Sinindihan ni Song Hee-jin ang doorbell ng bahay ni Eunho. Binuksan ni Eunho ang pinto. Ayaw ni Kang Dani na maging third wheel, kaya tumakbo siya at umupo sa hintuan ng bus. Sa pagkakataong ito, muling lumitaw ang lalaking iyon. O Kang Dani, sabi nila kapag nagkita ang magkariba sa pag-ibig, parang mga bala ang tingin nila sa isa't isa. Mukhang hindi maiiwasan ang laban na ito. Pumasok si Eunho sa noodle shop. Matapos pagsamahin ang mga lamesa at umupo kasama sila, nagpadala siya ng mensahe kay Kang Dani, tinanong kung alam ba niya ang pangalan ng lalaking iyon at bakit siya lumabas para kumain kasama niya. Sumagot si Kang Dani na kakasabi lang sa kanya na ang pangalan ng lalaki ay Ji Seo-jun, hindi ba pamilyar sa iyo ang pangalang ito? Nalaman niya na si Ji Seo-jun pala ang designer na tumanggi sa alok ng trabaho ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, naintindihan ni Kang Dani ang problema. Patuloy na nagte-text ang dalawa sa isa't isa. Anong nangyayari? Sa kasamaang palad, nasabi na ni Kang Dani ang lahat kay Eunho. Kaya nagsimulang magtinginan ang dalawang karibal sa pag-ibig ng hindi gaanong mapayapa. Nang tanungin ni Ji Seo-jun, hindi naman kayo magkapatid pero magkasama kayo sa isang bahay. Agad na sumagot si Kang Dani, si Eunho ay isang kapatid lang nakakilala ko. Hindi tunay na kapatid, ngunit mas malapit pa sa kamag-anak. Hindi ito ikinatuwa ni Eunho, ngunit naramdaman ni Ji Seo-jun na may pagkakataon siya. Pag-uwi, nagselo si Eunho. Ang paraan ng pagsasabi ni Kang Dani na siya ay kapatid lang nakakilala, at nakangiti pa at tumango-tango sa isang lalaki na ilang beses pa lang niyang nakita, hindi masyadong pinansin ni Kang Dani. Habang nagsasalita si Eunho, lalo siyang nagalit. Pagsabihan mo siya na huwag isipin na ang isang taong pumulot ng sapatos para sa kanya ay isang Prince Charming. Sino ang mag-aakalang sasagot si Kang Dani na pag-usapan na namin ang kwentong iyon, ang Cinderella story? Nagalit si Eunho at hindi nakaimik, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit ni Eunho. Sinabi pa niya na napakaiyakin nito tulad ng mga bida sa romance movies, hindi nakapagtataka na iniwan siya ng 5 kasintahan. Sa totoo lang, hindi alam ni Kang Dani na nagdeklara na si Ji Seo-jun ng digmaan kay Eunho. Hindi ka naman nakikipag-date sa kanya, di ba? Sa unang tingin pa lang alam ko na. Nailabas na ang prototype ng bagong libro. Nang makita ang kanyang pangalan, masayang lumuha si Kang Dani. Sa wakas, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Ngunit si Deputy Director Go, pinihit niya na burahin ang pangalan ni Kang Dani, bagamat nakipagtalo si Eunho, wala pa rin siyang nagawa dahil janitor lang si Kang Dani. Pagkatapos ng lahat, ang mga alituntunin ng kumpanya ang pinakamahalaga. Bagamat hindi walang puso si Song Hee-jin, kinailangan pa rin niyang sabihin kay Kang Dani ang malupit na katotohanan. Bago pa man makaisip si Kang Dani, nakatanggap siya ng tawag mula kay Deputy Director Go. Muling binigyan siya ni Deputy Director Go ng isang bag, tila nagpapahiwatig kung ano ang dapat niyang gawin. Gusto ni Eunho na aliwin si Kang Dani, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang pagmamadali sa subway ay pansamantalang nagpaalala sa kanya ng kanyang kalungkutan, ngunit nang makarating siya sa tahimik na lugar, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang damdamin. Kakasimula lang ni Kang Dani na umahon mula sa ilalim ng kanyang buhay. Naampal muli ng malakas, ngunit pinunasan niya kaagad ang kanyang luha nang tumunog ang kanyang telepono. Nagpadala ang kanyang anak na babae ng video. Nang makita ang kanyang anak sa video, pilit nang umiti si Kang Dani. Inikayat niya ang kanyang anak na mag-aral ng mabuti at mamuhay ng masaya. Umaasa siyang maging huwara ng kanyang anak. Para sa layuning ito, gaano man kahirap, patuloy siyang magsisikap. Naubos kaagad ang bagong libro pagkalabas pa lang nito. Agad na nagprint ng mas maraming libro ang publisher. Masayang binati ng mga kasamahan si Song Hee-jin. Sa pagkakataong ito, binigyan ni Eunho si Kang Dani ng isang espesyal na regalo. Ito ay isang libro na may nakalimbag na pangalan ni Kang Dani. Kahit na hindi alam ng buong mundo, alam ni Eunho ang kanyang pagsisikap. Kinikilala niya ngayon ang kanyang pagsisikap at tagumpay sa librong ito, hindi bilang kanyang kapatid, kundi bilang punong editor. Ang isang babaeng hiwalay na matapos ang 7 taon ng pagiging asawa, karapat-dapat ba siyang kamuhian? Formal na inimbitahan ni Ji Seo-jun si Kang Dani sa hapunan. Inilarawan niya ang kanilang unang pagkikita kay Kang Dani gamit ang isang pintura. Nagustuhan ito ni Kang Dani, ngunit ayaw niyang itago ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Naramdaman niyang kailangan niyang sabihin kay Ji Seo-jun ang kanyang nakaraan. Masaya pa rin si Ji Seo-jun hanggat hindi ito krimen, wala siyang pakialam kung gaano ito kasama. Nang sabihin ni Kang Dani na hiwalay na siya, napatulala si Ji Seo-jun at nalaglag ang kanyang kutsara't tinidor sa sahig. Napagtanto niya na medyo nawalan siya ng kontrol. Agad siyang yumuko para kunin ang mga bagay at ipinaliwanag na hindi siya natatakot, masakit lang ang kanyang pulso kamakailan. Nagdududa si Kang Dani. Nang sasakaling uminom si Ji Seo-jun ng tubig para makalma, sinabi ni Kang Dani sa kanya na mayroon siyang 12 taong gulang na anak na babae. Nang marinig ito, agad na ipinaliwanag ni Ji Seo-jun na hindi niya masyadong pinapansin na may anak na siya. Pagkatapos, sinabi ni Kang Dani na 37 taong gulang na siya, siguro hindi lang siya mas matanda sa kanya ng 1 o 2 taon. Sa puntong ito, mas hindi na makakalma si Ji Seo-jun, malinaw na hindi na maaaring magpatuloy ang date. Kailangan ko nang magpa-check, di ba? Nang marinig ang kwento ni Kang Dani, umiti si Eunho ng malapad.
Pinayuhan niya si Kang Dani na huwag masyadong isipin ang tungkol kay Ji Seojun. Sinabi ni Kang Dani na tapos na ang lahat. Ngunit naiintindihan din niya ang reaksyon ni Ji Seojun, isang babaeng hiwalay sa asawa na mas matanda sa kanya ng 8 taon, at mayroon pang 12 taong gulang na anak, sinuman ay hindi ito agad matatanggap. Sinamantala ni Eunho ang pagkakataon upang sabihin kay Kang Dani na wala siyang pakialam, ngunit mabagal ang reaksyon ni Kang Dani at hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Akala pa nga niya ay nakipag-date na siya sa isang diborsyadang babae at pinayuhan siyang maging mas matino. Nagalit si Eunho at tinawag siyang tanga bago umalis, iniwan si Kang Dani na hindi naiintindihan ang nangyari. Ang komplikado talaga ng personal na buhay mo, bata. Habang nagtatalo ang dalawa tungkol sa isang baukwet ng bulaklak sa tindahan, nakita ni Song Hee-jin na ang lalaking nasa harapan niya ay si Ji Seojun kaya isinubo niya ang bulaklak sa kamay nito. Nagkasalubong ang dalawa sa hotel. Akala ni Ji Seojun ay sinusundan siya ni Song Hee-jin. Akala mo babaliw ako? Hindi ko naman naisip iyon. May utang ka sa akin ng 1 beses, at nagkamali ka, may utang ka sa akin ng 2 beses. Nalaman niyang ang babaeng manunulat na malapit ng maglimbag ng libro ay partikular na gusto si Ji Seojun na mag-design ng buong libro. Silang tatlo ay dating estudyante ng manunulat. Wala silang magawa kundi sumang-ayon na makipagtulungan. Matapos ihatid ang kanilang guro, walang hiyang sumakay si Ji Seojun sa kotse ni Eunho. Nang makitang ayaw pa ring umalis ni Ji Seojun, pinagsisihan ni Eunho na hinatid niya ito. Ibinigay ni Ji Seojun ang bag kay Eunho at sinabi sa kanyang ibigay ito kay Kang Dani. Malakas na isinara ni Eunho ang pinto. Pagkatapos ay diretso siyang pumasok sa kwarto, kasama ang bag. Sa sandaling ito, may 2 boses na lumabas sa isip ni Eunho. Kinakausap ni Eunho sa labas si Eunho sa loob, ang pag-ibig ay hindi pagmamay-ari, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng gusto mo. Ngunit 13 taon na ang nakalipas, siya mismo ang naghatid kay Kang Dani na tumakas at bumalik sa kanyang magiging asawa. Hanggang ngayon, pinagsisisihan pa rin niya ito. Ngunit matapos sabihin ni Ji Seojun na gusto niya si Kang Dani, patuloy na hinihintay ni Kang Dani ang tawag ni Ji Seojun sa huli, nanalo ang pag-ibig laban sa pagiging makasarili. Ibinigay ni Eunho ang leeg kay Kang Dani at sinabi sa kanya na naghihintay si Ji Seojun sa labas. Lumabas si Kang Dani na may dalang leeg para makipagkita kay Ji Seojun habang pinapanood silang dalawa na masayang nag-uusap. Hindi alam ni Eunho kung tama o mali ang ginawa niya. Ngunit hanggat masaya si Kang Dani, hindi siya magsisisi. Ngayon ay Disyembre 12, 2021, mahal kita magpakailanman, mahal kita. Tiyak na sabihin mong i-mahal kita sa taong mahal mo. Huwag kang tulad ni Eunho na sa huli ay napalampas ang pinakamagagandang taon ng isa't isa. Siguro dahil dito kaya ako pinarusahan, tama? Kailangan mong maging masaya. Nang makita ang babaeng mahal niya sa piling ng ibang lalaki, medyo malungkot ang ekspresyon ni Eunho, ngunit si Kang Dani ay napakasaya ng ngiti. Nalaman niyang takot si Eunho na ginawin siya, kaya nilagay niya ang heat pack sa jacket nito. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Kang Dani, mahigit 25 taon na niyang kilala si Eunho at palagi niya itong itinuring na kapatid. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang iniisip ng isang tao na minsan ay malamig at minsan naman ay mainit tulad ni Eunho. Sa kanyang isip, itinago niya ang kanyang diborsyo ng mahigit 1 taon dahil sa takot na malulungkot siya. Sa huling banda, nakatanggap siya ng email. Humingi ng tawad ang kanyang dating asawa at hiniling kay Eunho na huwag nang pumunta sa kanyang bahay. Noon lang niya nalaman na maraming bagay pala ang ginawa ni Eunho ng palihim para sa kanya. Pagka-uwi, masayang sinabi ni Kang Dani kay Eunho na bukas ay sasamahan niya si Ji Seojun papunta at pauwi sa trabaho. Ngunit nagalit si Eunho at pinagsabihan siya. Hindi pa nga raw niya napagdesisyunan kung gusto niya si Ji Seojun, umayag na siyang makipag-date sa kanya. Medyo nabigla si Kang Dani sa bigla ang galit ni Eunho. Dinala ni Eunho ang manuskrito ng manunulat na si Lee sa kumpanya. Inutusan ni Chairman Kim si Kang Dani at Eunho na kumpletuhin ang pag-i-edit. Para sa seguridad ng manuskrito, nagpa siya si Eunho na magtrabaho sa bahay. Inatasan niya si Song Hee-jin na imbitahin si Ji Seojun. Puno ng sigasig ang lahat, ngunit hinila ni Jae-hyun si Kang Dani, gusto siyang dalhin sa isang lugar. Nagdamit ang dalawa na parang Flintstone at pumunta sa isang bar para magsaya, ngunit pinigilan sila ng bouncer sa labas dahil sa hindi pagsunod sa dress code ng bar. Sa sandaling ito, isang babae na naka-fashionable na damit ang lumapit mula sa likuran. Agad na yumuko ang bouncer para salubungin siya. Hindi inaasahan, si Deputy Director Go pala ito. Sumenya si Deputy Director Go sa dalawa na pumasok. Hindi ka panipaniwala. Ang karaniwang seryoso at malamig na Deputy Director ay isa palang manliligaw ng mga batang lalaki sa bar. Hindi pa sapat, bumalik pa ang tatlo sa bahay ni Deputy Director Go para ipagpatuloy ang pag-inom. Sa pagkakataong ito, walang pinuno at empleyado. 3 babae lang na nasa rurok ng kanilang kabataan ang may alak sa katawan. 3 babae ang nagbahagi ng kanilang buhay. Napag-alaman na ang mga babaeng mukhang malaya at kaakit-akit ay mayroon pa ring malalim na sakit sa kanilang puso na ayaw nilang banggitin. Nilinis ni Eunho ang bahay at pagkatapos ay inayos ang mesa ng guro kasama si Kang Dani. Ito ay isang gawain na may malaking dami ng trabaho. Napagod at antok si Kang Dani at sumandal sa balikat ni Eunho.
Inakala ni Eunho na mahimbing itong natutulog at dahan-dahang hinaplos ang mukha nito. Sinamantala pa nga niya ang pagkakataong halikan ito ng palihim. Sa pagkakataong ito, pinigilan siya ng tunog ng notification. Ngunit hindi natutulog si Kang Dani. Ang mainit na kamay ni Eunho ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Nagsimula nang bumagsak ang nyebe sa labas. Lumabas silang dalawa para tingnan ang nyebe. Naalala ni Kang Dani ang araw na sabay silang nanood ng buwan. Sinabi ni Eunho na napakaganda ng buwan. Noong panahong iyon, hindi gaanong nag-isip si Kang Dani. Kalaunan niya lang nalaman ang nakatagong kahulugan sa likod ng pahayag na iyon. Napakaganda ng buwan, gusto ko lang ibahagi sa iyo na nangangahulugan din ng mahal kita. Napakaganda ng buwan at tila naintindihan na ito ni Kang Dani. Sinabi niya, ang ganda ng nyebe, hindi ba? Sa sandaling iyon, nagulantang siya at napagtanto, posible kayang gusto ako ni Eunho. Matapos sabihin kay Kang Dani na napakaganda ng buwan, tumalikod si Eunho at bumalik sa kanyang silid. Iniiwan si Kang Dani na mag-isa at gulong-gulo ang isip. Ngunit pagkatapos bumalik sa kanyang silid, hindi na naglakas loob si Eunho na mag-isip pa. Natatakot siyang tanggihan kapag nagtapat siya. Sino ang mag-aakala na tatakbo si Kang Dani at pipilitin siyang maging malinaw? Sa ganoong paraan ay mas magiging komportable siya. Ngunit ng kaswal na itinatwa ni Eunho, mas naging curious si Kang Dani. Naalala niya ang tanawin nang sumandal siya sa balikat ni Eunho, hindi talaga siya tinuring nitong kapatid. Nang sabihin ni Eunho ang napakaganda ng buwan, biglang naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ikaw ay gwapo at matalino, ang iyong mga libro ay pawang bestsellers, at sinasabi ng lahat na ikaw ay isang henyo. Ngunit sa pagiging mapagpakumbaba sa pagmamayabang ni Eunho, ang tanging magagawa ni Kang Dani ay bugbugin siya. Kailangan mo bang gamitin ang iyong mga kalamnan para magising ka? Sa elevator, nararamdaman pa rin ni Kang Dani at Team Leader Cell ang aftermath ng pagtatanggal kagabi. Pagkabukas pa lang ng pinto ng elevator, kailangan na naman nilang humarap. Sa seryosong mukha ni Deputy Director Go, inutusan pa rin niya si Kang Dani na gawin ang mga utos na parang walang nangyari. Ang mayabang na babaeng iyon ay talagang nakakainis. Sa sandaling iyon, tumayo si Eunho at nagbahagi ng magandang balita sa lahat. Ang kumpanya ay mayroon na namang 2 aklat na naging bestseller at kailangan ng karagdagang pag-imprenta. Ang isa sa mga aklat na iyon ay nakakita ng malaking pagtaas sa benta salamat sa disenyo ni Kang Dani. Ang mga masisipag na tao ay palaging gagantimpalaan. Pinalakpakan ng mga kasamahan si Kang Dani at kahit ang mahigpit na si Director Go ay ngumiti. Sinamantala ni Kang Dani ang kanyang pagpunta sa department store para bumili ng regalo para sa mga kliyente upang bilhan din si Eunho ng kamiseta. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya si Eunho. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang pumili ng isang kwintas, ngunit hindi niya sinabi kung para kanino ito. Ginusto lang niyang sabihin na ang babae ay may mahabang mukha, maliliit na mata at malaking mukha. Mahilig siyang umiyak, napaka-curious, at may angkin ding pang-akit ng isang taong laging sumusulo. Sa totoo lang, kung hindi mo liligawan ang ganitong babae, sayang lang. Pagkatapos pumili ni Kang Dani ng nasa gitna, sinabi ni Eunho na subukan niyang isuot ito at siya mismo ang nagsuot nito sa kanya. Ang mainit na kilos ni Eunho ay muling nagdulot ng pagkabalisa sa kanya. Ang ganda talaga. Samantala, matapos ang ilang pakikipag-ugnayan kay Song Hae-jin, humanga si Ji Seo-jun sa kanyang profesionalismo at seryosong saloobin sa trabaho. Dahil dito, nagpa siya siyang makipagtulungan sa kanilang kumpanya. Pauwi, naaalala pa rin ni Kang Dani ang nangyari kanina. Sa sandaling iyon, tumawag si Eunho para tanungin kung kailan siya uwi. Hindi alam ni Kang Dani kung paano haharapin ito. Nagsinungaling siya na nag-o-overtime at dahan-dahang naglakad si Kang Dani pa uwi. Sa pagkakataong ito, nakasalubong niya si Ji Seo-jun, inanyayahan siya ni Ji Seo-jun na maghapunan. Dahil gusto ni Kang Dani na patagalin ang oras bago umuwi, masaya siyang pumayag. Nagpunta silang dalawa sa isang noodle shop. Napansin ni Ji Seo-jun na tila wala siya sa sarili. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, sinabi ni Kang Dani kay Ji Seo-jun na mayroon siyang isang aklat na kasama na niya ng mahigit 25 taon. Tuwing nahihirapan siya, masaya o nag-iisa, binabasa niya ito. Sobrang pamilyar niya dito na halos kabisado na niya ang bawat salita sa aklat. Ngunit kamakailan, naramdaman niyang kakaiba ang aklat. Mahal kita, Ate Kang Dani. Naramdaman niyang mayroong maraming bagong salita sa aklat na hindi niya pa nabasa noon, na nagtulak sa kanya upang basahin itong muli. Nag-isip sandali si Ji Seo-jun at sinabi kay Kang Dani, baka hindi ang libro ang naging kakaiba, kundi ang nagbabasa ang nagbago. Tama nga. Mahigit 25 taon na, palaging napakabait ni Eunho sa kanya, ngunit hindi niya kailanman lubos na naunawaan ang kanyang puso. Pauwi, tulalang nag-isip si Kang Dani, nakalimutan na kasama pa rin niya si Ji Seo-jun. Pagdating niya sa bahay, inilagay niya ang kamiseta sa aparador ni Eunho. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kwintas at sariwang bulaklak na binili nito, at mas lalo niyang gustong maunawaan ang damdamin nito. Sa loob ng mahigit 25 taon, laging ganoon. Ang pag-ibig ni Eunho para kay Kang Dani ay walang simula at walang katapusan. Hindi umuwi si Eunho buong magdamag, bakante rin ang kanyang upuan nang nasa bahay siya. Tinago niya ngunit bigla siyang nawala. Nagsimula na naman siyang mag-alala. Nagpadala si Kang Dani ng maraming mensahe ngunit walang sagot.
Lumabas na kagabi, matapos makatanggap ng tawag, nagmaneho si Eunho papuntang Busan. Mayroon din doon isa pang napakahalagang tao sa kanyang buhay. Nang makita niyang sugatan ang mukha ng guro, dahil sa pagkahulog, umiyak si Eunho sa sakit. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Patay pa rin ang telepono ni Eunho. Nag-alala si Kang Dani at plano pang mag-ulat sa pulis. Ngunit sa sandaling ito, sinagot na ni Eunho ang kanyang mensahe. Buhay pa ako. Malamang namimiss mo na ako, di ba? Uuwi ako kung sasabihin mong namimiss mo ako. Sinigawan ni Kang Dani ng nakakainis na bata at mabilis na tumakbo pa uwi. Inutusan siya ni Eunho na huwag masyadong tumakbo para lang makita siya. Galit na galit si Kang Dani at gusto niyang bugbugin si Eunho pagka-uwi niya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya itong nakahiga sa kama. Sa loob ng 3 araw, dahil sa pagiging abala sa pag-aalaga sa guro, nagkasakit din siya. Agad na dinalhan ni Kang Dani ng gamot si Eunho. Nang makita niya ang pag-aalala ni Kang Dani, lalo pang natuwa si Eunho na nagkasakit siya. Hindi niya maiimagine ang pakiramdam ni Kang Dani nang makita niya ang kwintas, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang pag-aalala ni Kang Dani para sa kanya. Pagkatapos magluto ni Kang Dani, tinawag niya si Eunho para kumain. Tinanong niya si Eunho kung kailan siya nagsimulang magkagusto sa kanya. Sumagot si Eunho, mula tagsibol hanggang tag-init, mula tag-init hanggang taglagas, at mula taglagas hanggang taglamig. Alam mo ba kung kailan nagbabago ang panahon? Hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang magkagusto sa iyo. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Eunho kung kailan. Ang alam lang niya ay nagsimula ito sa kanilang pagkikita, 25 taon na ang nakalipas. Nasa puso na niya ang imahe mo noon pa man. Nag-aalala si Eunho na pagkatapos niyang magtapat ng damdamin, ay lalo siyang lalayuan ni Kang Dani. Kaya naman, sa malayo lamang niya ito matitingnan. Ngunit nang patuloy nitong ilabas ang kanyang matagal nang nakatagong damdamin, hindi na rin ito maitago pa ni Eunho. Ngunit hindi na rin siya magpapatuloy pa, dahil ayaw niyang ma-pressure si Kang Dani. Kung gusto niya si Ji Seojun, maaari silang magpatuloy sa pagdidate. Sa loob ng maraming taon, sanay na siyang tinitignan si Kang Dani mula sa malayo. Hanggat masaya si Kang Dani, magiging masaya rin siya. Nagdala ng regalo si Ji Seojun sa publishing house. Partikular niyang inilagay ang isang tasa ng bubble tea sa mesa ni Kang Dani, ngunit nang bumalik siya, tinitigan siya ng kanyang mga chismosa na kasamahan. Nagpulong ang tatlo para pag-usapan ang paglalathala ng bagong libro. Matapos basahin ang manuskrito, lubusang ibinasura ni Ji Seojun ang mga naunang ideya. Bahagyang nainis si Song Hae-jin, ngunit matapos makita ang disenyo ni Ji Seojun, lubusan siyang nagulat sa kanyang talento. Pagkatapos ng pulong, inanyayahan ni Ji Seojun si Kang Dani na maghapunan. Harap-harapan siyang hinarangan ni Eunho. Kaya, ang date ay naging 4 na taong hapunan. Nang makita niya si Ji Seojun na maingat na nag-aalaga kay Kang Dani, halata ang pagkainggit ni Eunho. Patuloy na tinamaan ni Ji Seojun ang kanyang kamay habang naghahanda ng pagkain. Dali-daling nagdala ng tissue si Song Hae-jin at nagtanong kung may botika na malapit kung saan makakabili ng benda. Tinalikuran siya ni Kang Dani at walang sinabi. Nang makita ang kanyang saloobin, lihim na natuwa si Eunho sa kanyang puso. Dahil alam niyang may benda si Kang Dani sa kanyang bag, biglang gumanda ang kanyang kalooban. Pagka-uwi, sinabi ni Eunho na alam niyang hindi ibinigay ni Kang Dani ang benda kay Ji Seojun dahil iniisip niya ang kanyang damdamin. Papaliwanag sana si Kang Dani ngunit huli na ang lahat. Huwag kang bumulong-bulong sa iyong sarili sa banyo ng kumpanya, kung hindi ay malalaman ng buong mundo ang mga bagay na ayaw mong malaman ng iba. Ilang beses na akong humalik sa lalaki, hindi ko na mabilang. Ganoon ba lang kadali ang pagdampi ng labi? Sa sandaling ito, may lumabas na tao, at sa gayon, patuloy na nagtanong si Team Leader Cell na mahilig sa chismis. Hindi pa rin iyon ang katapusan, at sa gayoy alam na ng buong kumpanya. Bagamat patuloy na itinanggi ni Kang Dani, nang magtago siya sa likod ng estante ng libro, at makitang masayang nagtatawanan sina Eunho at Song Hae-jin, bigla siyang nakaramdam ng kaunting inggit. Pagkaalis sa trabaho, dumiretso si Eunho sa supermarket para bumili ng mga sangkap at personal na naghanda ng hapunan. Ngunit sadyang iniiwasan siya ni Kang Dani, at nanatili siya sa opisina para mag-overtime kasama si Team Leader Cell. Habang nagtatrabaho, umorder sila ng fast food. Maya-maya, dumating na ang pagkain. Sa sandaling ito, tila pamilyar si Team Leader Cell sa delivery man. Lumabas na ito pala ang dating kasintahan ni Deputy Director Go. Naghahanda na si Deputy Director Go na umuwi at lumapit para magbayad. Nahagip ng kanilang mga mata ang isa't isa, at nag-umapaw ang damdamin ng dalawa. Tumakbo si Deputy Director Go para sagdan ito, at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng lalaki. Hindi naging madali ang kanyang buhay, ngunit mayroon siyang mapagmahal na asawa at 3 anak na lalaki. Bagaman 15 taon na silang naghiwalay, hindi pa rin makalimutan ni Deputy Director Go ang lalaking ito. Sa muling pagkikita nilang ito, marahil ay tuluyan na siyang makalaya. Ang kanyang buhay ay marangya, ngunit mag-isa, samantalang ang buhay naman ng lalaki ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Sa katapusan ng linggo, naglinis ng bahay sina Eunho at Kang Dani. Patuloy na bumulong si Kang Dani, huwag mong ituring siyang lalaki, ngunit pagkatapos ay sinadya niya itong guluhin.
Sino ang mag-aakala na hindi mahuhulog si Eunho sa kanyang bitag at patuloy pa ring magpapakita ng pahiwatig? Galit na ibinato ni Kang Dani ang mga gamit kay Eunho. Hindi ka dapat naglalaro ng ganyan. Nakikita kita sa iyong mga mata. Ngayon ay namumula na ang iyong mukha. Iyon ay dahil gusto kita. Pagkatapos sabihin iyon, namula ang mukha ni Eunho. Sinabihan siya ni Kang Dani na idikit niya ang kanyang benda mismo at binuksan niya ang pinto ng refrigerator. Lumabas na sa sandaling ito, ang refrigerator lang ang makakapagpalamig sa kanyang nag-aapoy na mukha. Nang makita niya si Kang Dani na naglilinis ng mga plato, tumakbo si Eunho para tumulong ng buong sigla, gustong ipakita sa kanya kung ano ang isang tunay na lalaki. Ginawa ni Eunho na manibugho si Kang Dani sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mag-date ng malaya kay Ji Seojun at huwag siyang intindihin. Bilang resulta, agad na nagbihis si Kang Dani para sa isang date. Talaga? Pupunta ka talaga? Ngunit inilabas lang ni Kang Dani ang aso ni Ji Seojun para maglakad-lakad. Sa sandaling ito, tapos na. Pinadalhan ni Song Hae-jin ng mensahe si Eunho, sinabing nakikipagpulong siya kay Ji Seojun sa isang coffee shop. Noon lang nalaman ni Eunho na niloko siya. Nang mabuking si Kang Dani, kailangan niyang iuwi ang aso. Hindi maintindihan ni Eunho, bakit ayaw ni Kang Dani na makasama siya gayong halata namang hindi niya gusto si Ji Seojun. Nagpahayag si Kang Dani ng kanyang pagkabahala, magkakilala na sila ng mahigit 25 taon. At bukod sa kanyang anak, si Eunho ang pinakamalapit na tao sa kanya sa mundo. Kung maghihiwalay sila balang araw, wala na siyang ibang masasandalan. Matapos mag-isip, nagpa siya si Kang Dani na tapusin ang relasyon kay Ji Seojun, nang hinayang si Ji Seojun na hindi niya nakuha ang isang simpleng at masayahing babae tulad ni Kang Dani. Iminungkahi niyang ituring lang niya ang kanilang relasyon bilang isang pahina sa libro. Kapag nagsawa at gustong huminto muna sa pagbabasa, maaari niyang tiklupin ang isang sulok para markahan ito, para madali niya itong muling mahanap sa hinaharap. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang relasyong ito, hindi na kailangang magsimula sa umpisa. Tumango si Kang Dani at binati siya ng kaligayahan. Matapos kilalanin ang mga pagsisikap ni Kang Dani, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ginamit ni Deputy Director Go Yuson ang dahilan ng buwad na edukasyon para hilingin kay Cha Eunho na tanggalin si Kang Dani. Si Kang Dani, na nagtapos mula sa isang nangungunang unibersidad at nanalo pa ng unang gantimpala sa isang kompetisyon sa advertising, ay isang natatanging talento. Ngunit binago niya ang kanyang edukasyon sa high school graduate para makahanap ng trabaho. Furious ang janitress na si Deputy Director Go Yuson tungkol sa masamang motibo ni Kang Dani. Bagaman mahigpit na nakipagtalo si Cha Eunho, wala siyang magawa dahil sa mga regulasyon ng kumpanya. Nakikita si Kang Dani na masipag pa rin sa pagtatrabaho. Ayaw siyang saktan ni Cha Eunho at lihim na nakipag-ugnayan sa isang headhunter upang tulungan siyang makahanap ng trabaho. Naghahanda na sana si Cha Eunho magluto nang makita niyang naubusan sila ng bigas sa bahay, kaya nagmungkahi siyang kumain sa labas. Tuwang-tuwa namang pumayag si Kang Dani na lumabas lang para maghapunan, ngunit siniseryoso nila ito. Sa bibig ay sinabi nilang magsuot lamang ng kaswal na damit, ngunit pagdating sa kanilang mga silid, sinubukan nila ang iba't ibang damit. Pagkatapos ng matamis na hapunan, pumunta sila sa sinehan upang basahin ang mga love letter sa pelikula. Isinulat ni Kang Dani sa palad ni Cha Eunho, gusto kong hawakan ang kamay mo. Sinamantala ni Cha Eunho ang pagkakataon at hinalikan ang kamay ni Kang Dani. Palihim nilang tinawag ang kanilang pagtatagpo na kanilang unang date. Tumakbo si Cha Eunho kung saan-saan para humanap ng trabaho para kay Kang Dani, ngunit walang eksepsyon, ayaw nilang kumuha ng mga matatandang ina. Ngayon ay isang espesyal na araw. Ang mga tagapagtatag ng kumpanya ay bumoto upang aprubahan ang isang mahalagang resolusyon. Lahat ay tuwang-tuwa. Sinamantala ni Team Leader Cell ang pagkakataon na hilingin na ilipat si Kang Dani sa kanyang departamento, ngunit tinanggihan ito ni Deputy Director Go Yuson. Nang malaman ng bagong direktor ang nangyari, matigas din niyang tinanggal si Kang Dani. Nang malaman ni Kang Dani na siya ay tinanggal, matagal siyang nakaupo sa upuan ng tulala. Nais siyang aliwin ni Cha Eunho ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Matapos ang ilang sandali, nakatanggap si Cha Eunho ng text mula kay Kang Dani. Sabihin mo lang sa akin ang tungkol sa pagkakansela ng aking kontrata. Ako na ang bahala sa iba. Ayaw niyang pahirapan si Cha Eunho. Pumunta si Kang Dani sa opisina ni Chairman Kim. Kagaya lang ng sinabi sa akin ni Cha Eunho, kinakansela ang aking kontrata. Bagamat huli na, gusto pa rin niyang ipaliwanag kung bakit niya itinago ang kanyang edukasyon noong una. Pagkatapos ng diborsyo, napakahirap ng buhay ni Kang Dani at kailangan niyang palakihin ang kanyang anak na babae mag-isa habang nag-aaral sa ibang bansa. Sa loob ng isang taon, hindi siya nagpahinga kahit isang araw, tumatakbo kung saan-saan at gumagawa ng sari-saring trabaho at patuloy na nag-interview, bagamat dati ay napakaganda ng kanyang karera. Pagkatapos magpahinga sa trabaho ng ilang taon, nang bumalik siya ay kinutya siya dahil siya ay isang may bahay. Kaya napilitan siyang itago ang kanyang edukasyon at magsimulang muli kahit na kailangan niyang maging isang tagapaglinis. Naniniwala siyang ang ginto ay kumikinang saan man ito ilagay. Humiling siya kay Chairman Kim na pag-isipang muli batay sa kanyang pagganap sa trabaho dahil talagang mahal niya ang trabahong ito. Pagkaalis niya sa opisina ni Chairman Kim, hindi na napigilan ng matatag na babae ang kanyang damdamin. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi kailanman nakatanggap ng nararapat na pagtrato.
Ang apat na salitang itapusin ang kontrata ay napakabigat sa panahong iyon. Gusto lang din naman niyang magtrabaho ng normal. Inilalarawan na kahit ang isang simpleng kahilingan ay nagiging luho na ngayon. Ang isang babaeng lampas 37 taong gulang ba ay itatakwil ng lipunan? Pagka-uwi, kinumbinsi ni Cha Eun-ho si Kang Dani na hindi niya hahayaan siyang umalis sa kumpanya. Hindi dahil sa magkasintahan sila, kundi dahil bilang editor-in-chief, ayaw niyang mawalan ng mahusay na empleyado tulad ni Kang Dani. Malaki ang pagbabago sa muod ni Kang Dani, pakiramdam niya ay mayroon siyang masandalang balikat dahil kay Cha Eun-ho. Ngunit kinabukasan, habang nagtuturo si Cha Eun-ho sa lecture hall, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Song Hee-jin na nagsasabing nagsumite na si Kang Dani ng kanyang resignation letter. Pumunta pa rin si Kang Dani sa kumpanya tulad ng dati, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat. Hindi na tinawag ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pangalan. Ngunit siya mismo ang gumawa ng mga trabahong kanyang ginagawa, ang awkward na kapaligiran sa opisina ang nagpagulo sa kanya. Nang matapos ito, sinabi ni Song Hee-jin sa lahat na tratuhin si Kang Dani ng normal tulad ng dati, huwag siyang iparamdam na iniiwan, ngunit narinig ito ni Kang Dani. Sa puntong ito, isang empleyado ang nakagawa ng malaking pagkakamali, ngunit itinulak ang lahat ng sisi kay Kang Dani upang makatakas sa responsibilidad. Si Kang Dani ay nasa passive na posisyon at hindi maipaliwanag. Sa puntong ito, naintindihan niya ang kasabihan na ang mga walang kasalanan ang nagdurusa. Alam mo bang maaaring maging sanhi ito upang mademanda tayo? Sa puntong ito, ang apat na salitang office cleaner ay lubhang hindi magandang pakinggan, kaya't nagpasya pa rin siya. Si Kang Dani ay nagsumite ng kanyang resignation kay Chairman Kim. Malungkot na niyakap ni Kang Dani ang kanyang gamit at naghanda na sumakay ng bus. Sa sandaling ito, tumakbo si Eun-ho para tawagin siya. Mahigpit niya itong niyakap. Ang pinakakailangan niya sa oras na ito ay ang balikat ng kanyang minamahal. Si Eun-ho ay partikular na humiling ng isang araw na bakasyon upang makasama si Kang Dani. Naghanda siya ng isang masarap na hapagkainan para sa kanyang minamahal upang tangkilikin at pinanood niya itong kumain. Dapat ay napakasaya mo dahil may kasintahan kang tulad ko, sabi niya kay Kang Dani. Maaari niya itong tulungan na maghiganti. Kukunin niya ang lahat ng kanyang pinakamabentang libro at ihagis sa mesa. Sinabi ni Chairman Kim na babawiin niya ang mga karapatan sa paglalathala at pagkatapos ay ibebenta ang mga karapatan ng libro sa isang kakumpetensya. Upang malaman ng Chairman Kim na iyon ang halaga ng pagpapahirap sa kanyang minamahal. Alam ni Kang Dani na hindi gagawin ni Eun-ho ang mga iyon, ngunit masaya pa rin siyang marinig ang mga salitang ito, at sa gayon, opisyal na nagsimula ang kanilang kahangahangang oras. Habang naghahanap si Kang Dani ng trabaho online, tumawag si Assistant Director Go Yoo-sun. Inimbitahan niya si Kang Dani na magkita sa labas. Sino ang mag-aakala na darating siya sa ganitong ayos? Lumalabas na si Assistant Director Go Yoo-sun, sa kabila ng kanyang malamig na panlabas, ay may mainit na puso at gustong magrekomenda ng trabaho kay Kang Dani. Sinabi ni Assistant Director Go Yoo-sun sa kanya na magtrabaho muna doon upang magkaroon ng karanasan sa loob ng halos isang taon, at pagkatapos ay lumipat sa isang mas mahusay na publishing house. Nagpapasalamat ng husto si Kang Dani kay Assistant Director Go Yoo-sun. Kinabukasan, pumunta siya sa bagong kumpanya. Ang kumpanyang ito ay mayroon lamang 3 tao sa kabuuan, kabilang ang may-ari at ang asawa ng may-ari. Masiglang sinabi ng amo kay Kang Dani na dito ay maaari niyang matupad ang kanyang mga pangarap, ngunit ang kanyang kasamahan sa tabi ay nagbigay sa kanya ng isang piraso ng papel. Nakasulat doon ang 4 na salitang ki-impyerno sa lupa at isang babala, mag-ingat sa hukay. Sa katunayan, pagkatapos lamang ng isang araw ng trabaho, pag-uwi ni Kang Dani ay humiga na siya sa sahig. Lumabas na napakarami pala ng trabaho sa bagong kumpanya at kailangan pa niyang harapin ang iba't ibang uri ng utang na lubos niyang ikinapagod. Kinabukasan, umakyat si Kang Dani sa matagal nang hindi nililinis na attic at natagpuan ang diary ni Kang Bin-jun sa isang karton. Dito niya nalaman na sa tuwing nawawala si Cha Eun-ho ng ilang araw, alaga niya ang kanyang guro, si Kang Bin-jun, na may Alzheimer's disease at iniisip na si Cha Eun-ho ang kanyang tunay na anak. Ginagarantiyahan ni Kang Bin-jun na tatapusin niya ang kanyang karera sa publiko bilang isang manunulat at hindi bilang isang matandang may sakit na Alzheimer's. Ito ang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan kay Ji Seo-jun. Sinisisi ni Kang Dani ang kanyang sarili na kinailangan niyang pagdaanan ang gayong pagdurusa nang hindi niya nalalaman. Ngunit para kay Cha Eun-ho, sapat na ang tiwala at suporta ni Kang Dani sa kanya. Inilabas ang mga resulta ng kompetisyon para sa 1-0 panukala. Sa harap ng 5 tagapagtatag, binuksan ni Cha Eun-ho ang kanyang computer, ngunit pagkatapos makita ang listahan ng mga nanalo, agad siyang tumakbo papalabas. Nang makita na natitirang 4 ang mga resulta ng kompetisyon, natahimik din sila. Lumabas na si Kang Dani ang nagwagi. Ito ang resulta na matagal ang hinulaan ni Eun-ho. Lahat ay naghihintay sa pag-aanunsyo ng resulta ng kompetisyon. Habang sumasakit ang ulo ni Chairman Kim dahil dito, ipinaalala sa kanya ni Director Go na mayroon silang special recruitment clause. Hindi naging madali para kay Kang Dani sa bagong kumpanya. Araw-araw ay nakakaranas siya ng problema sa mga tawag sa paniningil ng utang, at dahil sa irresponsableng saloobin ng direktor, nagsumite siya ng resignation sa galit. Habang pababa si Kang Dani, isang lalaking parang hangin ang lumitaw. Bago pa niya maintindihan kung ano ang nangyari, ipinakilala na ng lalaki ang kanyang pangalan.
Pagkatapos ay binigyan niya siya ng business card, handang magbayad ng 3 beses na sahod para kunin siya. Ginawa nitong miyembro ng Sales and Marketing Department na nagpabalik ng sigla kay Kang Dani na nalulumbay. Nang excited siyang dumating sa ilalim ng publishing house, 2 tao na ang nag-aabang sa pinto ng elevator. Ngunit sa sumunod na segundo, bumalik si Kang Dani at masiglang sinalubong ng lahat. Sobrang saya niya nang umiti siya buong araw. Kusa siyang nag-alok na maging kasama ni Kang Dani, ngunit ang unang librong pinagtulungan nila ay tinanggihan ng book publishing conference. Hindi sila nag-alala at inilagay ang lahat ng kanilang pag-asa kay Cha Eun-ho. Ngunit sinabi ni Cha Eun-ho sa kanilang maging matyaga at hintayin ang tamang pagkakataon. Maingat na inalagaan at pinansin ni Song Hye-jin si Ji Seo-jun at unti-unting nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Nang sabihin ni Song Hye-jin na malapit na siyang mag-date, nag-aalalang ipinahayag agad ni Ji Seo-jun ang kanyang damdamin sa kanya. Nagulat at natuwa si Song Hye-jin. Nagdaos ng party ang publishing house para ipagdiwang ang tagumpay ng maraming libro. Masayang inihayag ni Chairman Kim na ilalathala niya ang libro ni Kang Dani. Labis na natuwa si Kang Dani. Kasabay nito, inihayag din ni Deputy Director Go Yusun na mula ngayon, sa pagkuha ng mga bagong empleyado, hindi na nila isasaalang-alang ang edukasyon, edad, o karanasan, kundi ang kanilang kakayahan, upang maiwasan ang pagkawala ng mga talento tulad ni Kang Dani. Sa huli, inihayag ni Cha Eun-ho at Kang Dani ang kanilang relasyon sa harap ng lahat. Bukod pa rito, mayroon ding mag-asawang Chairman Kim at Deputy Director Go Yusun, sa gitna ng hiyawan ng lahat. Pumunta sina Cha Eun-ho at Kang Dani sa isang maliit na kagubatan. Tinanong ni Kang Dani, ano na ngayon? Sumagot si Cha Eun-ho, alam na ng lahat. Gusto niyang ipaalam sa buong mundo ang kanilang pagmamahalan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood at suporta. Paalam!